Masayang masaya ako, personally me. Masayang masaya ako kasi napaunlakan tayo ng taga namimiss ko na sila sa totoo lang. Namimiss ko na yung mga outreach. Amen. Sa totoo lang, grabe yung ko, marami silang bago. Marami tayong bago. Hindi nagkakakilala ang isa't isa. Ikaw, bago. Bago sa amin. Kaya pag niyayaw ka kayo na sa outreach, talagang from our heart talaga nag-usap kami mga leader. Sana man lang yung katulad ng dati na meron tayo. Fellowship, para magkakilala yung isa kasi minsan para nang nagkanya-kanya na tayo. Yung bang, sana pag meron ganun na fellowship ay hindi tayo naiilang sa bawat isa, yung magkaroon tayo ng banding na from outreaches, isa naman tayo yung kaya kapag yung umuulan talagang niyayayo kayo dito kasi actually talagang namimiss ko na namin kayo na taga-outreach. Alam namin yung hirap nyo sa mga park. Kaya minsan sabi ko sana naman punta sila dito para maupo naman sila, matulog sila kung time nang walang ginagawa. Hindi na. Sabi ng pastora, sabi ko, kinawin ka na lang, namimiss na namin yung mga from outreach. Kahit sa amin na yung pagkain libre nila. Kasi naman dito yung kasi namamasahe. Dati naman sinasagot ka dito yung pamasahe nyo kung talagang gusto nyo lang. Diba? Hindi, we are longing to you sa lahat ng mga outreaches. Hindi na, lalo ako hindi talaga ako pwede magpunta saan. Buti sila pwede sila, ako hindi talaga ako pwede pupunta ako lang. Kahit gusto kong pumunta, gusto ko manang mag-share doon sa ibang outreach, pero hindi naman talaga ako pwede. Pero sila pwede, sila ako hindi. Kaya masaya ako, Pastor Rachel, Sister Regine, Sister Leia, Sister Kites, si Inan mo, hindi ko nakilala. Kaya talagang kayong puso ko na pinaunlakan. Sabi ko kaya nga ako nakiulog. Tapos sabi pa ni Pastora kagabi, sabi ko kinonfirm ko na si Pastora Rachel na hindi talaga ako naghanda Pastora. Sabi ko, kinonfirm ko na. Inangkin ko na yung pinag-usapan nung Friday yan, hindi sa tumanggi. Sabi ko nga nun, kaya siya na talaga Pastora. Sabi ko, bahala na kung wala naman. Bahala na kung ayaw talaga nang pumunta doon yung mga kasama niya. Sabi ba naman yung kagabi, kung naan pumunta yung mga kasama na ito, alangan naman na iiwanan yung mga kasama. Tuwang-tuwa nga ako nung hindi ka nag-reject nung Friday. Kasi actually, I really want you to come here to have the bonding with us. Totoo yun. Maraming salamat na nandito kayo. At welcome na welcome kayo dito sa mga lalo pang umuulan. Punta naman kayo dito. Hindi kayo maghihirap doon sa kung saan kayo kumaano doon, susuot. Pag umuulan, punta kayo dito. You are welcome here. Maraming salamat sa buhay nyo talaga na nagpapatuloy pa rin kayo kahit ganun yung sitwasyon nyo sa mga part. We really appreciate it kasi mantalali kami dito. Napag-comfortable namin dito. Kaya we appreciate a lot yung mga lalo yung sa supportan nyo sa ministry. Thank you so much. You're welcome din natin si Pastor Jonah. At least andito siya. Kasi makakasama tayo hanggang pa sa Sunday yan. Kaya praise God, meron tayong makakasama sa Sunday. Amen! Amen! Sa Sunday, praise the Lord. Hallelujah. Kaya masaya. Ni-welcome namin kayo, taga-Kaulon. Sa pangunguna ni Pastora Rachel kasi hindi papakilala. Can you stand please? Pastora Rachel Rolyoda, siya ang pastora ng Kaulon kasi si Mitch, bago lang siya, hindi ko kayo talaga kilala.
Oo. So we welcome you, Pastor Rachel. Can you stand up please with Sister Regine and Sister Leia and Sister Jonelyn? Taga-kaulon po sila. Amen. Hello. Hi, Hilda. Hi, Ate Jen. Okay. So, we welcome also Sister Jonah ng Saturday Group. Pastora Jonah pala, Pastora Jonah. At least kilala na si Mitch kasi Saturday siya. Just approach Pastora Jonah. And siyempre, we welcome you, my sister in Christ dito sa Central Outreach. Hallelujah, praise God, kilala namin sila, diba? Thank you sa buhay ng bautisa. Na-bless ba tayo? Amen. Magburi sa Panginoon, ano? Amen. Hallelujah, kaya ngayong sa, yung sa huli, when my life lay down, I surrendered all. I-meditate yung songs na yun. Do we really, that one, do we really want to be like that? Yung, parang nangangako tayo sa Panginoon. Nangangako tayo sa Panginoon, kaya sabi ko, God is good talaga, di ba? When my life lay down, I surrendered all, I give you everything. Totoo ba tayo doon? Yes. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maglingkod na tayo, sabi nga yung nangyayari ngayon is the last days. Kung maglingkod tayo, totoo na talaga. Kasi God is, gagamitin tayo talaga ng Panginoon. Di ba? Amen. Hallelujah. Let's move on. My heart is longing to those who are in the outreaches. Kaya ngayon, let us welcome siya, ang tagapagsalita natin ngayon, at masaya talaga ako na nagpaunlak siya na magsalita sa ating harapan ngayon. Let us welcome Pastora Rachel Rolyoda from Kowloon Outreach. Hallelujah! Ang sumalas pa! Ay naka! Kahit po! Hallelujah! Yan ang palakpak ng masaya! Lahat na po tayo tumayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maraming po salamat sa Diyos naman po ang kapurihan. Kaya ako kayo pinatayo kasi magbibigay tayo ng kasi yung palakpak natin kanina ganyan. Sabi natin, ipatong palakpak pa yan. Sabi natin naman ngayon, ibigay nyo yung pinakamalakas, pinakamagandang palakpak sa ating Diyos na buhay. Papatanggal ko na ang tope, baka pumili na. Ayun. Naiiyak tuloy din ako na yung sabi ni ate, totoo po yun sa ate Lerma. Minsan, madalas gusto ko talagang tawagan si ate Lerma. Pero minsan nag-aano rin ako kasi ayokong, madalas kasi nalulungkot ako. Ayoko rin namang sa kanya yung lungkot ko ba. Pero gustong gusto ko siyang tawagan. Gusto kong umiyak din sa kanya pag pag nakakalagdan ako ng pagod, kasi gusto kong umupan. Wala kasi si ante, parang I saw ante in her. Ante Feli. Ito na naman yung hawak ko na naman ako ng hawak kasi dapat hindi mo na nilagay ito. Wala kasi yung ganyan sa atin. Wala kasi yung ganyan sa part. Kaya salamat po Ate Lerma sa pag-welcome po sa amin. Salamat, maraming salamat po sa inyong lahat. Napapawisan ako na ang init-init. Hindi po sa ayaw namin na pumunta dito. Nagkataon lang po, nasanay na talaga kami doon. Pag nagpupunta po kami dito, hindi po kami makatulog. Mas nakakatulog po kami doon sa park. Tanungin niyo po lahat yung mga outreaches, kapag nandito po kami, hindi po kami makatulog. Hindi na po kami siguro sanay sa aircon. Totoo po. Hindi kasi aircon doon. Kasi po pag lasite, sabi nga niya, kapag hindi siya makatulog, tapos pag uwi, ang sakit daw ng ulo, kulog ngay.
mas sanay na po talaga kami dun sa Fresh air. sa fresh air. Hindi po sa ayaw, gusto po namin. Meron din po isang member ng Polo nagre-request siya sa akin na sis baka pwede tayo once a month dito na fellowship. Si Sister Emily nag-request siya. Sige, ano natin kay Rev na kahit na i-schedule na pwede kami dito ng once a month. Yun yung request niya, at least once a month man lang pumunta kami dito na mag yung parang joint fellowship ba? Kasi sige, ano natin kay Rev. Kasi nga, lately, yung COVID, hindi naman natin maiwasan. Yun ng iba, hindi lumalabas. Gaya niyan, si Ate Hilda. Ano po natin si Ate Hilda po nasa bahay nila. Hello! Doon po, sabi, niloloko ko nga po siya, yung isang buong kontrata niya, mas marami na yung nasa bahay lang siya kaysa sa paglabas. Pero purihin po ang Diyos kasi may ginagawa po ang Panginoon. Kahit po yung akala natin pinakapangit na sitwasyon natin, pero may ginagawa po ang Panginoon. Amen! Yun po yung gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon sa umagang ito, na kung minsan ang akala natin yung pinakapangit na bagay, ito pa rin ang bagay. Amen. Yung akala natin, hindi siya nakakabuti sa atin. Yung akala natin, ang pangit. Is a precious one. Amen! May condition. Yan ang natutunan ko po dito sa lately. Kung gusto mo, may i-share sa atin. Pag nagpamagatan po natin, when our plan is different from God's. Meron tayo po sa atin. Nalangin sa mga nalang po sa aming ipang namin. Ama naming Diyos na buhay, nagpapasalamat po kami Panginoon sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa pribilehiyo na kami ay mag-aaral muli ng iyong salita. Kinikilala ko Panginoon na ako'y walang kakayanan, wala po akong karunungan, ako po ay nakadepende lamang sa inyo. O Banal na Espiritu, gawin mo ang naisin mo sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ang aking mga labi ay magsilbing labi mo, Panginoon, na ang tanging mensahe mo lamang sa umagang ito ang maipapahayag. Hayaan mo, Panginoon, ang pangalang Jesus lamang ang aming dadakilain sa lugar na ito at itatanghal. Lord, maraming pong salamat sa gagawin mo sa umagang ito. Itago mo po ako sa iyong pakpak. Ibaba mo ako sa pinakamababa, Panginoon. Kilala ko, Panginoon, I am absolutely nothing without you. Holy Spirit, do what you please. Do what you please. Be the speaker, be the teacher for today. In Jesus' name, amen. Hallelujah. When our plan is different from God's plan. Ang ano kasi sa ating mga tao, mahilig tayo magplano. Amen. From sa niluluto, sa sinusuot natin. Ito, like this one, I never planned to wear a skirt today. But all of a sudden, a special person gave me a skirt. Sabi niya, hindi daw kasya sa kanya. At ini-insist niya na hindi daw kasya sa akin. At sinabi ko naman, ang pagpapala talaga may pangalan. Ibig sabihin, ang skirt na to, intended siguro para sa akin. Hallelujah. Alam ka naman natin, Lord. Ganun po talaga, ang pagpapala mo, hindi pwedeng kuhanin ng katabi mo kasi para sa iyo yun. Kahit na sabihin niya na akin na lang yan, hindi. Kung ang pagpapala na yun ay nakapangalan para kay Eileen, para sa kanya yun. Receive it, Eileen! Hallelujah! Hallelujah. Balik tayo sa mahilig po tayo kasi magplano. Di ba napakasarap magplano? Sa buhay kasi natin, mas maganda din yung plano natin. Kasi pag hindi tayo nagplano, minsan, ang resulta nun hindi maganda. Yung parang rush. Pag rush na lang yung bagay, parang hindi natin pinlano. Ang resulta nun hindi po maganda. Para po sa mga magdi-decision making, paalala ko lang po, huwag po tayong mag-rush. Kasi po ang tendency po nun, pangit po ang resulta. It is either hindi unproductive. Parang sa niluluto, pwedeng malala. Yung sa bunga naman, hinog sa pilit. Mas maganda po yung pinaplano, Kalboro. pinag-iisipan, at hindi po yung nirarush. Ganoon din po sa pag-aasawa. There's a time for everything. Amen. Pero sasabihin naman na po yung mga wala na sa kalendaryo, wala na po ako sa kalendaryo. Ate Rochelle. Hallelujah.
Ang sinabi ko naman po doon sa mga dalawang mahal ko sa buhay, sa dalawang, sige, matatanda na kayo po. Dahil binabless ko naman na si Gemma tsaka si Leia sa kung gusto na nilang mag-asawa. God's perfect time. Binubo ko tuloy ako ni Leia. Sabi niya. Masarap. Paano kung gusto natin yung lang? Masakit, Kuya Ed. Kanta yun na. Yung parang we're expecting something. Humiling ka ng saging, ang binigay sa'yo, mangga. Humiling ka ng puti, ang binigay sa'yo, itim. Yung parang pinipicture out mo na yung maaari mong makuha, all of a sudden, iba. How does it feel? Dismayed. Disappointed? Sad. Sad. Painful. Isn't it? Siguro naman po yung hindi na po nakakaramdam ng mga parang negative kapag hindi natin na-meet yung gusto natin Alam mo yun. Di ba parang Huwag na i-mention, baka masaktan. ha? Huwag na i-mention, baka masaktan. Hindi, kumbaga, hindi na yung masasaktan kasi lahat sa... Minsan nga sabi nila mas maganda pa yun eh. Kasi hindi na yun nakakaramdam ng ano. Lagi na lang siyang masaya kahit anong bigay mo sa kanya. Kasi may sarili nga siyang mundo. Magbalik tayo. Is there something in your life you've been praying for, asking for, nagpapas na tayo, kneeling down from the Lord, Lord, give me this! But all of a sudden, hindi natin nakukuha. Yes. Nagpapas na ako. Lord, hindi na ako kumakain. I lost already 10 pounds. Hindi na ako, ang dami ko na sinakripisyo Panginoon. Pero bakit hindi mo? The things that you're expecting, hindi mo nakukuha. Parang nag-iisip pa tayo, sinasabi pa natin, Lord, gusto mo ba akong saktan? No. One time po nung dito sa dati ko sa amo ko ngayon. Mayroon isang kapatiran dito tinanong ko, kamusta ka na po sa amo mo? Sabi ko ganyan. Ay, masaya po. Masaya pong maging amo ang bunga ng panalangin. Sabi niya. In my heart of heart, parang nasaktan ako. Sabi ko, Lord, nananalangin din naman ako. Bakit siya sinabot mo yung panalangin niya? Bakit? Am I not praying enough, hard enough for you not to give the things that I wanted to? Parang, siguro mas mabait siya kaysa sa akin. Kasi ibinigay yung hiniling niya. Ako, hindi. Nagkaroon pa ako ng ganung thinking sa Panginoon. Parang nanliit ako. Ang sarap pong maging amo yung bunga ng panalangin. Ibig sabihin, hindi ako nanalangin dahil yung amo ko ngayon, hindi yun ang hiniling ko. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko hiniling yung amo ko na ito. Bakit ito ang binigay mo? Nilagyan ko ng listahan, nag-ano ka ng listahan sa Panginoon kung ano yung gusto kong amo. But lahat yun, iba. Sakit. Tutot laman. Sagad-sagad. Sagad-sagad. Mula po na nag-umpisa ako. Bago po ako sa amo ko na to, 8 years po ako sa dati, para po sa alam ng karamihan. 8 years po ako dun sa una kong amo, tapos ito, mag-1 year po ako sa June. Mag-1 year na ako. Pero sige, let me take this opportunity na rin. Please help me to pray, kasi po bababa na ako soon. Bababa na rin po ako soon, pero huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nag-pray. As we go na lang, as we go. Pero hindi po akong problema. Yan, habang ikukwento ko po kung ano po yung pinaka-purpose ng i-share ko, yun po natin malalaman.
yung kabutihan ng Panginoon. Na akala ko pangit nung umpisa. Pero hallelujah, yung akala ko pangit, tama na pala. Ano po yung dapat ba nating gawin if our plans is unmet? Marami pong listing, pero let me anuhin lang natin ng mabilisan. Alam ko po, gutom na po kayo. Okay lang po ba sa inyo? Ilang minutes po ako, ate? 1 hour. 1 hour. 1 hour. 1 hour yung time limit, Pastora. Kasi po doon sa sa column talaga inaano ko po na 30 minutes, hindi pwede mag-excess. 30 minutes lang pag inaano ko, 5 minutes lang. Oo, ganun. Hindi. Pero there are special occasions that we can do. Hallelujah, parang ka naman natin si Lord. Birthday ko daw kasi! In every role, there is an exception. Yehey! Hallelujah, dahil birthday ko po, salamat. Tumatanggap po ako ng regalo hanggang bukas. Midnight. Pwede po, tumatanggap na May advertisement. Pwede na po akong tumanggap. Tsaka po tumatanggap lang po ako ng ganito. Joke lang po. Hindi po ako gano'n. Hindi po ako gano'n. Hindi po ako gano'n. Matahimik siya. Ano lang yan? Joke lang. Pwede ito kuhanin din. Huwag na sa sarili mo. Magpahalata. Parang din sa mga dalaga, kunwari hihingiling mo si Piolo Pascual. Ang binigyan sa Piolo Pascual, ang pinagpipray mo parang Piolo Pascual. Pero yung na-meet mo si Bentong. Tol dapat, pero yung si Bentong, buhay pa ba si Bentong? Patay na. Sorry, Bentong. Ano ko na akala ko si ang ano ko na patay na si Bentong. By the way, balik tayo sa when our plans is unmet. First thing na dapat natin gawin yung kapag hindi na-meet yung plano natin, hindi natin nakuha yung gusto natin. First thing is always choose faith over fear. Faith over. Ang tendency kasi kapag meron tayong gusto, hindi natin nakuha yung gusto natin, natatakot na tayo. Parang sa school, I need to have a 90 plus grade. I need to have like this, like this. Doon po pumapasok ang fear kapag hindi po na-meet yung mga gusto natin. Doon tayo nagkakaroon ng takot. Doon na actually yung fear, yun yung pinaka-umpisa niyan eh. Chain reaction, nag-worry ka na, hanggang sa lahat-lahat na ng pwede mong maisip, may isip mo na. Pero ang mga anak ng Diyos na nandito, patatapang! Amen! Hindi na takot! Amen! Sasawa lang takot! Anong sumagot? O yung mga asawa natin takot sa atin. Yes. Para sa mga ano lang yan, mga may asawa, maganda po kapag ang lalaki takot sa babae. Kaysa po tayo yung takot sa lalaki. Huwag po kayo matakot sa lalaki. Kung takot po kayo sa lalaki, balik nyo na sa nanay niya. Ayaw tanggapin. Ano tanggapin? Balik nyo sa aking bahay! Hindi, joke lang po. Mahalin po natin, submit to your husband. Meron naman po mga bagay na nadadala po sa magandang usapan, di ba Ate Hilda? Wala. Magandang usapan. Basta nananatili po yung love ng mag-asawa, yung love at respect hindi nawawala. Wala naman pong hindi naaayos. Amen. Malakpak nga po yung mga mababait na asawa. Parang hindi lahat. Ako, to God be the glory, yung asawa ko mabait. Amen. Mabait. Amen. Mabait. Guwapo pa. Diba? Pitfall. Pitfall yung asawa ko, pitfall. Hindi, mabait po talaga yung asawa ko, to God be the glory. Kunwari, baka nanonood siya. Ang aking asawa po si Gerardo Samonte Baniquet. Baka mamaya kakilala niyo pala yun, ha? Gerardo Samonte Baniquet. Kamukha lang niya. Kamukha niya, ha? Ay, mabait yung asawa ko. Apurihin ko ang Diyos kasi akala ko po hindi na po ako makakahanap ng totoong lalaki magmamahal sa akin. Pero God is good, binigyan po yung asawa ko sa akin. Kaya,
ng takot. 2 Timothy 1:7. I have given you. Sino po nakakalam ng first ng 2 Timothy 1:7? Amen. Kapag nakakaramdam po tayo ng takot, iwaksin po natin yun. Hindi po totoo yun. Dahil anak ka ng Diyos, huwag kang matatakot. God is with you. Who can be against you? Walang sino makakapagpapatao sa'yo dahil anak ka ng Diyos. Anak ka ng hari ng hari. Amen. Kahit na anong gigante ang umarap sa'yo, hindi ka napapatakot, hindi ka nila mapapatumba. For God is with you. Tumba. Hallelujah. Kaya kapag nakakaano po tayo na yung mga bagay na hindi natin na-achieve na, huwag po tayo matatakot. Kasi hindi po tayo pinanganak ng takot. Because meron po tayong Diyos na buhay, Diyos na malaki, who can move mountains, bakit tayo matatakot? Yung takot ay nasa isip na. Tama ba yung tono ko? Okay. Hindi na nasasalta sa atin, Lerma, kasi kinikilala ko naman po na maganda talaga ang boses ko eh. Yung lagi kong sinasabi, talagang hindi mo ma-appreciate ang kanta ko dahil hindi para sa'yo. Pero ang totoo yun, hiyang-hiya ako kasi sintonado ako. Pero parang kunwaring patapang lang yun, yung totoo kasi nga sintonado ko. Pero yun ang sinasabi ko. Hindi mo talaga ma-appreciate ang kanta ko dahil hindi para sa'yo. Alam ko maganda ang boses mo. Joke lang. Pang ano ko lang yun, pero totoo, minsan nakakatakot din naman kapag yung, alam mo namang wala kang kakayanan. Siyempre, kapag alam natin kapasidad natin eh, it is very normal to have to matakot kapag alam natin yung kapasidad natin. Yung kumpiyansa ba natin? But God is good. We have the confidence in Christ. Amen. Sa lahat ng ating gagawin. Amen. Be confident always because Jesus is with us. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano po yung una? Always choose faith over fear. Sa 2 Timothy. And then pangalawa is God is in control. Hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon mo, gaano kabigat, gaano kasakit ang nararanasan mo. I don't know. But remember, God is in control. Kontrolin dapat natin ang isip natin. Kapag ang isip natin, takbo na ng takbo yan, lalo tayo masisira. Ang lagi natin dapat maalala, God is in control. I don't know whatever you are facing right now, but remember, God is in control. At hindi pa pwedeng iyan. Yeah, Jen. Pwede po nating sa... Yeah, Jen. I love you, Jem. I love you, Ading. Well, pwede pa natin basahin sa samahan niyo po. Opo, ate. Sa aklat ng Job 25:2. Tsaka sa awit 25:2. And then sa Psalms 75 verse 6 to 7. Hindi, Job. Job po muna. Job po, ate. Hinanap na doon. Job 25:2. Babasahin na po natin. Basahin ko po din sa Tagalog. Makapangyarihan ang Diyos. Dapat siyang igalang. Nagaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Makapangyarihan daw ang Diyos. Kaya, huwag tayong matatakot. He is really in control. Akala lang natin wala nang solusyon sa mga problema natin. But God is in control. Makapangyarihan ng Diyos. Kayang-kaya nang isip yung sitwasyon. Kayang-kaya niya baguhin yung pinakamahirap na sitwasyon na meron ka. That is God. Akala natin hindi kaya, but God can. Kung paano niya binuhay ang patay, ganoon din sa buhay natin. Yung pinaka-imposibleng sitwasyon sa buhay natin, kayang-kayang magkaroon ng shifting. Amen. Akala mo hindi ka na makakatawa. Akala
Alam mo, hindi ka na makakaahon. God is in control. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Wala pa si... Kasi nagagalaw-galaw. Ginaganyan-ganyan niya po kasama. Opo. Huwag na po kasi minsan ginaganon-ganon po. Pasensya na. Hindi, baka may paggamot ate. Baka may kusagpungan. Pero salamat po, ano po po. Kapangyarihan po ang Diyos natin po. Lagi po natin po. Kung minsan tayo lang po yung nakakalimit eh. Amen. Lalo na kapag tayo ay... Ang tao daw kasi, maiyahan din tulad sa isang tsaa. Yung tsaa kung titignan mo, hindi mo alam kung anong totoo lang. But the moment yung tsaa, you put it on the hot water, doon mo malalaman yung totoong kulay ng tsaa. Ganun tayo. Doon nakikita yung tunay nating kulay pag nalulubog tayo sa mainit na sitwasyon. Akala lang natin okay tayo, pero pag nandun na tayo sa mainit, lumalabas ang totoong kulay. Amen. I am a Christian. But if I face a problem, I begin. Which is normal naman. Hindi ko naman po sinasabi. Ako ganon na ano, pero lagi kong inaano na minsan Kristiyano ba talaga? Totoo po yun eh. Doon nakikita yung totoo na kulay. Kapag nakalubog na tayo sa mainit na sitwasyon. Kapag nakalubog na tayo sa mahirap na sitwasyon. Doon nakikita yung tunay na kulay bilang isang Kristiyano. Amen. I may be holding a Bible every time, but you can see my true color kapag nakakaranas na ako ng problema. Nakikita mo kung sino yung totoong Christian. Ganun tayo. At may diligan din ako. Ayoko na ako magmalinis. Pero God is good. Amen. The moment we come boldly to be strong, kaya-kaya tayong patuwarin. Kahit kami tayo kami sa ating kasalanan. Kaya-kaya tayong pagpapatirin. Ang Diyos na. Amen. Amen. Para po naman po natin sa Lord. Sabahin po nga po natin yan. Yung ano niya, tata? Ayan, tao, ang tagtataalak gamit yun eh. Sabi na to ha! Psalm 75, Verse 6 to 7. wala kasing ganito sa part, pasensya na po kayo. Baka Psalm 75, verse 6 to 7. Basahin po natin lahat po tayo. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Siya lamang yung may authority kung sino yung dapat itaas, kung sino yung dapat ibaba. Huwag tayo magpapalo. Amen. God is always in control, no matter what you're facing to I don't know what you are facing right now, but remember, God is with you. God is in control. Hawak niya ang remote control, hindi mo hawak. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano yung unang kanina? Naalala po natin? Always just faith over. The second one is? God is in control. Wow, nakikinig. Hallelujah. Third one is? Be patient. It's not the end of the story. Amen. 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 Sino ba dito yung kapag nagbabasa ng libro, binabasa na yung last chapter? Hindi mo makikita yung totoong istorya kapag nagpunta na tayo doon sa pinaka-last chapter. Ang excitement actually yung nasa gitna. Wala nang thrill kapag inuna natin yung finale. Mas maganda yung umpisa at saka yung sa gitna. At saka yung pinakamaganda yung nasa gitna. Huwag mo babasahin yung pinaka-ending mo.
Walang trilyo. Ganon din sa atin sa kapag nakakaranas tayo ng problema, be patient. Sino dito yung hindi pasensyosa? Tulad ko. Kung minsan tinuturoan tayo ng Panginoon para maging pasensyosa. Amen. Patience is a virtue, sabi niya. Ano ba ang virtue? Virtue, si ano yun? Sa Tagalog. Virtue talaga yung virtue. Pero si ano, Madam Virtue. Akala ko naman yan ang virtue. Yung virtue sa is Ilocano is something like power, Oh. something like the medicine. Ay, yung virtue is parang power. Oo, yung power niya kung paano siya effective. Tama rin na virtue. Kung sinabi niya doon, patience is a virtue, ibig sabihin, being a patient person is a powerful one. So parang patience is a power. Kabutihan. Kabutihan naman sabi ng cellphone nila. Kalidad, ama. Yung sa, about the character is a virtue, is a, ano nga, is a character. Pero yung pinag-usapan kasi yung sinabi niyang virtud. Yun yung, that is my point about the, Amen, amen, amen. Virtuous woman. Hallelujah. Kung minsan kailangan inaalaw ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng problema para matuto tayo. Para maging pasensyosa tayo. Baka naman tayo ay maiinti ng ulang. Tulad ko. Minsan umiiksi. Kasi ang totoo po, ang ano po talaga, hindi po maganda ang magalit. Amen. Alam, lalo pati sa tao. Alam niyo po kung bakit? Ano ang taong magagalitin pumapangit. Tsaka wag iwasan po natin magalit sa tao. Alam niyo po kung bakit? Kasi po you're giving all the benefits to yung benepisyo sa kanya. Bakit kanya po ba? Kasi tayo nagagalit, siya. Nagagalit ba siya? Tumatawa siya. Tayo, pumapangit siya, nagtatawa siya. Tayo ang nagagalit, siya hindi. So why are we wasting our energy to get angry to a person who doesn't even care? Yun ang lagi ko sinasabi sa alaga ko eh. Don't waste your energy in getting angry. It doesn't help. Ngayon yung alaga ko, inaano niya rin ako, parang ginagawa niya ko, Rachel, don't get angry. Be grateful. Binabalik niya sa akin kapag nagagalit ako, Rachel, are you angry? Are you mad? Don't get mad, baby. Gumaganon siya sa akin na pero totoo nga rin naman kasi kapag nagagalit po tayo, lahat po ng benepisyo binibigyan na lang natin sa kanya. Kasi pag galit po tayo pala, yung mas marami po yung energy na nailalabas natin. Sinasayang natin yung lakas natin. Di ba pag nagagalit tayo, parang parang yung energy mo, ibinubuhos mo na lahat. Tawa. Di ba galit naman ako? Kaya wag po tayo nagagalit. Yan, wala din naman. Hindi ako na binibenta. Kaya iwasan po natin magalit. It doesn't really help. Tama. Ano pong dapat natin gawin pag galit tayo? Any idea? Kapag galit tayo, Inom ng tubig. Hindi. Ano Ano na? na ginagawa ko minsan doon? Tama po siya. Kapag na ko, inom ako ng tubig. Para kumalma tayo. Kasi pag nagagalit po tayo talaga, it doesn't really help. Lalo kapag yung tao, awang magbibiyang na kanyang Niya? agong ungot ka din. Yung tao na yun, nagagalit tayo dun sa tao, hindi rin naman, wala rin naman siyang pakialam sa atin. Ano naman natin? Papangit pa tayo. Inom na lang tayo ng tubig and look into the mirror, smile, and say, I am blessed. Hallelujah. Hindi po magsabi ano, pero pag nasa sitwasyon. Ang hirap. Ang hirap. But we need to learn. Yes. Kailangan natin magtulungan rin. Kasi para rin naman po sa atin.
Sinasabi ko po sa inyo to, din sa inyo to, kasi din ko nararanasan yan. Minsan kinakausap ko talaga yung sarili ko eh. Kasi kailangan kontroan yung sarili ko. Kung minsan. Yun din ko na. Basahin po natin sa James 5:7. Ate, James, Santiago 5, Kapitulo 5, versikulo 7. Ano yun? Santiago. James. James po. James, Santiago. Memorize nyo to sigurado eh. Ayan. Basahin nga po natin. Therefore, brothers, be patient until the Lord's coming. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, and it's patient without it until it is the early. Amen. Bakit ganun Wait. kasi yung ano? Mahirap basahin din. Alam yung font niya, te? Wala na ako nakita. Hindi, siguro yung background yung papalitan po. Para Hindi yung letter. Yung color ng letter. Pwede ano yung ano na lang. Ay, meron naman po tayong mga Bible. Advanceyahin na lang po natin sa ating mga Bible pa rin. Yung parang ganun yung white. Kaya kung magtsaga kayo, mga kapatid, Alam yung unlock. Ang hakot ko, no? Sorry. Nabuhay na yun. Nakakapatawa nga ako. Kaya hindi ka Nabuhay na yun. unlock. Natutulog. Nangalay na ayan. Walay na sa kakakawasan. Okay, balik po tayo doon. Whatever you're facing to, be patient. God will do something. Amen. Kahit gaano katagal man yan, may hangganan po ang lahat. Amen. Hindi po sa lahat ng pagkakataon kay Winter. Parang sa seasons of life, kailangan po tayong dumaan sa seasons of life. There's summer. Ano susunod sa summer? Spring, Autumn. winter. Autumn. Auto. Ha? Ano summer, Spring. spring, Autumn. Autumn. autumn, Yes. and winter. Summer, spring, autumn, Winter. winter. Yes. Basta yun na yun, yung 4 seasons, kailangan po tayong dumaan doon. Hindi po tayo pwedeng summer Yes. ngayon, bigla nang Winter. nilampasan natin si autumn, kasi spring. Kailangan pong dumaan. Step by step. Amen. Kailangan po natin pagdaanan. Amen. Kaya si Ate Rowena, hindi mo pwedeng lampasan ang spring at autumn. At pumunta ka na agad sa winter. Kailangan mo siyang mapagdaanan. Parang kapag pumunta ka sa Wanchay, hindi sa Central, hindi pwedeng hindi ka dumaan sa kalsada. At lumipad na lang doon nasa Central ka na. Hindi. Kailangan mong dumaan doon sa kalsada. Kailangan mong pagdaanan para mapunta ka doon sa gusto mong puntahan. Whatever you're facing to, may hangganan po yan. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, nasa sitwasyon tayo ngayon kung gano'n ang kahirap yan. Amen. Amen. Hindi lahat ng gabi. Hindi lahat ng oras gabi. Susunod doon araw. Amen. Basta manatili lang po tayo sa Panginoon, matatapos din. Amen. Gaano kahirap naranasan mo. May Amen. there's always a completion of everything. Amen. Gaano man katagal yan, matatapos at matatapos. Ba? Lalabas din ako ng buong kakakawan. Amen. Okay natin? Bukas. Labas na. Yung sa aklat ng Romans, all things work together for good. No matter what you're facing. Kung minsan kasi yung ano, di ba, nasa sitwasyon tayo, all of a sudden, nakaranas tayo ng, hindi natin inaasahan, nakaranas tayo ng something na, ano natin, all things work together for good. Kasi for example, you wanted to go to Central, napigtas yung chinelas mo.
kunwari maglalakad ka lang, napigtas yung chinelas mo. Oh, Anong gagawin mo? Kasi hindi ka napupunta. Yun pala, kaya napigtas yung chinelas mo. Kasi doon pala sa central, may nag-aaway pala doon. Inilihis ka lang ng Panginoon para sa danger na maaari mong makaharap. Kaya napigtas yung chinelas mo. Ganun ang buhay natin kung minsan. Akala lang natin pangit. Pero ang totoo pala, it turns out good. Para sa ating proteksyon, para sa ikabubuti natin. Ganun ang buhay natin. Akala mo lang hindi maganda. Pero ang totoo, inililihis ka na lang ng Panginoon sa maaring pwedeng mangyari sa iyo. O hindi man natin natanggap yung gusto natin mangyari dahil inihahanda tayo ng Panginoon for a better. Amen. Yung inaasahan natin something good, God is preparing better. Amen. Better is better than good. Amen. Amen. Akala natin good. May mas maganda. It is better. That God is preparing for you. Hallelujah. Amen. Si Lord. Tapos na siya. Tapos na rin yata ako. Alam mo natin! Baka gumakto na rin. Second Corinthians 4:18, sino nakakalang doon? Let's fix our eyes. Jesus. To what is unseen, For what is unseen is eternal. Hallelujah. So let's focus. For 2 Corinthians 4:18 po. 4:18. Hallelujah. 4:18. Be patient mga kapatid. Yan talaga yung kailangan ko matutunan. Pasensya. Pasensya na. Pero, I'm still learning. I hope ganun is it. Okay, let's go to the next one. Mag-aalala mo na. Fourth one is, don't jump to conclusion. Parang ganun din somehow similar dun sa isa. Be patient. Ang tendency kasi sa atin kapag hindi pa nga nangyayari, nagko-conclude na tayo. Nagwo-worry na tayo. Amen. Sino dito yung madalas mag-worry? Ako talaga. Worry. Worry is actually a sin. It is actually an imagination only. Kasi yung worry hindi pa naman nangyayari. It is a result only of our imagination. Yung worry. Imagination lang po natin yung worry. Kasi hindi pa nga napupunta. Hindi mo masasabing worry kung nangyari na. Yes. Yeah, stop worrying because worrying is a sin. Amen. God is in control. Bahala na si Lord. Huwag tayong mag-worry kasi hindi naman tayo mababayaan ng Panginoon. Amen. Amen. God is with you. He will never leave us nor forsake us. Amen. Stop worrying. Amen. Punta po tayo dun sa Proverbs 25:8. Ate. Apo. Mahirap pala yung mag-conclude yun. Kunwari, nakita mo pa lang yung ganyan, tumatakbo na yung isip mo. Kasi for example, I saw Ate Jonah. Yan, nag-isip na ako ng nagko-conclude na ako about her. Yun pala, hindi pala ito. Sometimes conclusion kapag hindi tayo dumaan sa body, it's not a good. Anyway. Kasi na nabunod mo lahat ng English na naman. Don't take a matter to court hastily, otherwise, what will you do afterwards if your opponent humiliates you? Parang ang lalim naman doon sa ano ko. Hindi. Proverbs 25:8. Sa hukuman, baka sa bandang huli, lumabas ka pang May kasalanan. Ang nakita mo ay huwag agad dalhin sa hukuman. Baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Mahirap pala sa English, masyadong malalim.
totoo nga naman ang nakita mo yung wag agad dalhin sa hukuman. Huwag tayong mag-judge agad. Don't conclude immediately kasi hindi, ano yung tawag sabi niya? Baka lumabas tayo pa ang may kasalanan. Amen. Kaya, yes, tama po yun. Na ang mangyayari yan hindi pala yun yung totoong story. Don't judge the book by its cover. Amen. Don't jump to conclusion. Yung kunwari, hala, nandito kasi yung amo ko, napakasungit, alam, mati-terminate na ako. Noon ako, laging ganun ang thinking ko, mati-terminate na ako. Gusto ko lang po i-share kasi yung amo ko ngayon, talaga, grabe po yung hirap ko dito. Ang dami kasi niyang, masyado siyang strict masyadong malinis na hindi ko malaman kung linis ko talaga. Sorry for the word, pero linis na linis na hindi naman yung parang unreasonable yung pagiging malinis na parang lagi kang hinahanapan ng mali. Lagi kang kaya nag-struggle talaga ako dun sa amo ko nung umpisa. Pero God is good. Nalapasan ko na yun. Babalik tayo mamaya. Iyan na lang natin. Itutuloy ko yung kwento. Itutuloy ko yung kwento. Maganda yung Ako sa next, sa number 5. Sa number 5, look for the lesson we can learn. Amen. Sa mga pinagdadaanan natin, marami tayong matututunan. Hindi binibigay ng Panginoon sa atin yan para wala lang para saktan tayo. Hindi. Kundi para tayo ay matuto. Lesson. Look, you can learn. Parang yung bata, di ba? Sabi nila, kapag hindi nadapa ang bata, hindi matututong lumakad. Parang sa pagbibisikleta din, hanggat hindi daw tayo nasesemplang, hindi daw tayo matututong magbisikleta. Paano kung sasakyan, hanggat hindi tayo magawa sa sasakyan, hindi tayo matututong mag-drive? Huwag na lang Natuto. Sometimes ganun yung buhay natin. Kailangan natin madapa, kailangan natin masaktan, kailangan natin makaranas ng hirap para matuto. Kung minsan kailangan may palo para matuto. Amen. Lalo na sa kagaya ko, matigas ang ulo. Minsan, noon pala, kailangan paluin para kailangan makaranas ng para matuto. Gaya nga na lagi ko sinasabi noon, mahirap pong gisingin ng tutulog-tulugan, mahirap pong makarinig ng bibingi-bingihan, at mahirap pong makakita ng bubulag-bulagan. Hanggat hindi nagkakasakit yung tao na yan, hindi yan matututong tumigil sa panginginom at sa pagninigarilyo. Pero kapag nagkasakit yan, ay Diyos ko po, matututo na yan na iwasan na yung mga bisyo na hanggang hindi siya nakakasakit. Ganun tayo kung hindi tayo nakaranas ng masakit o ng painful experience, hindi talaga tayo matututo. Para tayo matuto, kailangan tayo makaranas. Ganun tayo. Pero tayo naman po ay natututo, amen. Pag tayo nakakaranas, basta don't give up lang po. Ano po yung nararanasan natin? There's always a learning doon sa nararanasan mong sitwasyon. Amen. Amen. There's always a positive thing in the negative situation you have right now. Amen. Always look for the learning. Lord, salamat Panginoon dito sa sitwasyon na kinakaharap ko ngayon dahil may itinuturo ka. Amen. Yun ang tamang attitude. Hindi yung Lord kasi naman ganito naman, bakit pinapahirapan mo pa ako? Hindi. There's something about your situation that God wants you to know. Amen. Ganun din sa atin. Hanapin natin yung mga bagay na gusto itulong ng Panginoon sa atin. There's always something na matututunan tayo. Amen. Amen. Ganun tayo ha. Kaya kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, may matututunan ka din kapatid. Hindi yan ibinigay sa'yo para lang ikaw pasaktan. There's something I learned from you. Okay? Mabilis na ako ha. Basahin po natin sa Deuteronomy 11:2 ate.
Nag-stop na? Okay, dito na napasahin ko na lang. Sino na pa nakahanap? 11 to? Meron pa? 11 to? Tandaan nyo ngayon ang kanyang mga pagtutuwid sa inyo. Alam nyo ito sapagkat nasaksihan mismo ninyo. Hindi tulad ninyong mga anak na hindi dumaan sa mga ito. Nakita ninyo ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Through our sufferings, nakikita natin ang glory ng Panginoon. Yes. Amen. Doon sa mga nararanasan natin, doon natin makikita yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kadakilaan ng Panginoon sa mga nararanasan natin. There's always a learning on what we are facing. Tapos, dun sa susunod na ako, ate, mabilis na ako. Okay lang. Okay. And then, another one is, be grateful. Always look for the things we need to be grateful of. Count your blessings. Amen. Kasi madalas natin sinasabi, Lord, pinapahirapan mo ako eh. Pero hindi. Napakaraming biyaya ng Panginoon sa atin. Yun ang dapat natin tignan, hindi yung negative situation. Mas marami po tayong blessing. Lord, salamat Panginoon dahil buhay pa ako. Salamat Panginoon dahil humihinga pa ako. Salamat Panginoon dahil nasa Hong Kong pa ako. Kumikita ako ng dolyar at nakakatulong ako sa pamilya ko. Kahit nagaano kahirap ang sitwasyon natin, be grateful. 1 Thessalonians 5:18, yung favorite ni Ate Leia. Yung nakakalam. Be thankful in all circumstances because this is the will of the Lord who belong for you who belongs to Him. Amen. Be all 1 Thessalonians 5:18. Be thankful in every situation. For it is the will of God. Is it really easy to be thankful kapag nakakaranas tayo At 5:18. ng masakit na sitwasyon? Admittedly, no. But we need to learn. Kailangan natin makita na yung nararanasan natin, there's something behind. Our failures, our disappointments, our fear, there's something behind. Amen. Yun ang labat natin makita. Your pain, your discouragement, yung mga plano natin na hindi natin makukuha, there's something behind that. Kapag hindi natin minsan hindi natin nakita yun, but there's something behind sa nararanasan mo. Can I ask you something? Is there something in your life na nararanasan mo ngayon? Maybe you're in pain. Maybe you are discouraged. Siguro ang dami mong problema ngayon. Hirap na hirap ka. Pagod na pagod ka. Alam mo wala nang solusyon. Nahihirapan ka. What is your situation right now? What is something that caused your eyes to cry? I don't know what you've been through. Hindi ko alam kung ano nararanasan mo. Something that is so painful in your life right now that caused you to cry. I don't know what it is. How heavy your situation is. Bakit ka umiiyak ngayon? Pagpasok mo sa kwarto mo, wala kang ibang gustong gawin kundi umiyak because of your situation. What is your situation right now? Are you in pain? Are you discouraged? Parang pakiramdam natin we fail. Brethren, there's something behind that. Behind that is a purpose. Amen. Your pain has a purpose. Your disappointment has a purpose. Your failure has a purpose. Your discouragement has a purpose.
A purpose to glorify the Lord. Ginagamit ng sitwasyon na ginagamit ng Panginoon yung sitwasyon mo to glorify Him. Amen. Ginagamit ng Panginoon yung nararanasan mo ngayon, how you deal with it. Kasi kapag tagumpayan natin, you are glorifying Him. We bring glory to the Lord. Bawat patak ng luha mo, katumbas mo, karangalan sa ating Diyos na buhay. Gaano man ibig sabihin, gaano man karami yung luha na pumapatak sa mga mata mo, basta nananatili tayo sa Panginoon, ganon natin napaparangalan ang ating Diyos na buhay. Hanggang tayo ay nananatili sa Kanya. So whatever you're facing, your pain right now, behind that is a purpose. Yung kwento ko yun sa amo ko, to God be the glory. Yung let me share for a bit. Yung sa amo ko na to, nung nag-umpisa ako sa kanila, talagang nag-i-struggle ako. Sabi ko, Lord, ayoko na amo ko. I almost give up talaga. Gusto ko nang magpasa ng notice. Noon pa lang, ang dami nang nag-i-encourage sa akin to break actually the contract kasi nakita nila na umayat po talaga ako, talagang bumagsak yung katawan ko kasi talagang stress ako. Wala siyang nakikitang maganda sa akin, lahat mali. Parang lagi niya akong sinisita, lagi niya akong pinapagalitan. Pero totoo naman na pagdating sa pagluluto, hindi talaga ako marunong magluto. Inaami ko yun. Pero kahit makagawa ko ng magandang bagay sa kanya, hindi niya yun nakikita. Sabi ko, Panginoon, alisin mo na ako dito. Pero mabuti ang Diyos kasi nanatili ako sa bahay na yun. Pero gusto, isang hakbang ko na lang, bababa na talaga ako. Ayoko na. Ang hirap ko na sitwasyon. Pero mabuti ang Panginoon. Isang araw, God shift my situation. Nakita ko na behind the pain na naranasan ko dun sa amo ko, behind doon sa hirap na naranasan ko dun sa amo ko, there is actually a purpose. Nilagay, to God be the glory, nilagay ako ng Panginoon doon for a certain purpose. Yung amo ko pala, not for me, it is for the Lord. Kinikilala ko na inilagay ako ng Panginoon for a certain purpose. Nilagay ako ng Panginoon dun sa amo ko for a certain purpose. Kasi po yung amo ko, marami po siyang pain sa puso niya. Marami siyang unforgiveness sa puso niya. Nagkaroon po kami ng heart ko. Doon ko nalaman bakit siya ganun. Marami po siyang mga sakit sa dibdib na mga hatred. Unang-una galit po siya sa isang tao na hindi dapat hindi nagkagalit. Marami po siyang unforgiveness sa puso niya. Kaya siya pala irritable, walang nakikitang maganda, lahat pangit. Nung nagkaroon po kami ng God, to God be the glory, God give me wisdom. And secretly, I'm praying for my amo. And now, to God be the glory, yung amo ko ngayon. Close na po kami ngayon na sa ano. Yung dati na kinatatakutan kong amo, ngayon po talagang lagi po kaming nagtatawanan lang. Yung ambience po sa bahay napakasaya. Kahit na po napakarami po ng trabaho, parang ang saya-saya kasi lagi po kami nagtatawanan lang. Bakit? Kasi po yung amo ko na-deliver from a certain pain in her heart. Sabi ko kasi sa kanya, Ma'am, you need to release the pain that you have in your heart. Kasi hindi po nakakabuti sa inyo. Kaya po kayo nagkakasakit dahil sa mga nararanasan niyo, dahil sa mga nakalagay dyan sa puso mo, sa puso mo na you have to release it kasi it doesn't really help you. Talagang nung nagkaroon po ako ng boldness na sinabi ko talaga sa kanya, sinabi ko sa kanya yung mga bagay na dapat niya, God give me wisdom or the words to tell her. And to God be the glory, ngayon po yung amo ko parang sabi ko nga yung ibang tao na siya. Wow. Hindi na siya yung dating kong amo na parang natatakutan ko. Ngayon po ay close na kami. Wow. To God be the glory. Kaya nasabi ko nga kahit papipiliin ako ng amo ko, na kung bibigyan ako ng pagkakataon na pipiliin ko pa rin yung amo ko ngayon. Kasi nandun na yung love. Sabi pa niya sa akin, to God be the glory. Sa Diyos lang talagang papuri. I should have known you before, Rachel. Thank you so much. Wow. Yung ganung salita niya talaga, sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko,
I'm sorry, Panginoon, kung pinangunahan kita, nagalit ako, bakit mo binigay itong amo ko na hindi ko gusto. Yun pala, behind the pain is a purpose. Behind the discouragement that I have is a purpose. Ngayon yung amo ko, to God be the glory, I know she was free now na ang saya-saya niya talaga ang saya-saya niya ngayon, parang hindi siya yung dati kong amo na kinatatakutan ko ngayon. Ang saya-saya niya. Ngayon nga para siyang pabebe, Rachel, lagi siyang nag-aano sa akin. Noon talagang ilag yun sa akin, pero ngayon naglalambing siya sa akin. Pero pa nakakataba po ng puso kasi ginamit tayo ng Panginoon para ma-deliver po yung amo ko na from pain. Ha? Ha? Christian siya actually. Can you imagine, Christian, pwede pala dun tayo maging na ano sa unforgiveness, na pag hindi natin itulungan yung sarili natin. Christian po siya. Yun po yung maganda ngayon, everyday, nagsisharean kami ng ano, kasi wala kami ilan po na kwan. Kasi Kristiyano po siya, talaga ngayon. Kaya Kristiyano po siya, wala kami inaano, kundi si Lord, sabi niya, I know God will help me, ganito, ganyan. Kapag pupunta na po sila sa ano, kaya po pala ako mag-break, magpupunta na po sila ng UK. Mare-relocate po sila. Kaya, hindi po dahil sa ganito. Kaya good release po ako. Kaya nga sabi ko nga sa Panginoon, at least, maghihiwalay kami na maganda. Nag-umpisa kami parang hindi maganda, pero nagtapos kami sa maganda. Naghihiwalay kami na merong kami sa isa't isa. Sabi nga niya, Rachel, please give me your contact number and I wanted to talk. I wanted you and I to have communication kahit nandun na kami sa ibang lugar. Wow! Kaya, Hallelujah! yun, kaya yun po, bababa na po ako by next month kasi yung bahay po kasi na nabenta na and they need to move out na doon sa bahay. Kaya please help me to pray kung kalooban po ng Panginoon, mag-i-stay pa po na ako ng Hong Kong, pero kung talagang kalooban na po ng Panginoon, ako umuwi, ako po ay umuwi. Bahala na po si Lord sa akin, pinagkakatiwala ko na po sa Kanya yung lahat kasi kung minsan yung hinihiling ko, yung pala, naka-ready na yung sa Panginoon ko, ano yung sa akin. Sabi ko, Lord, okay, nakaraan po hiniling ko, ganito yung gusto kong amo, ganito, ganyan. Hindi niya rin ibinagay. Nanaig pa rin yung plano, yung purpose pa rin ng Panginoon. Many are the plans in person's heart, but the Lord's purpose shall prevail. Ganon ka rin, kapatid. Ano man yung pinararanasan mo, mangyayari pa rin ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Gano'n man kahirap yan. Lagi lang natin kailangan makita ang purpose ng Panginoon para sa'yo. Para sa'yo at para sa akin, tayo ay para Kanyang gamitin para sa Kanyang kaharian. The word itself, purpose, there is a word used. You and I, God is going to be used for His kingdom and for His glory. Yung purpose natin is para gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Para siya ay makilala. Hallelujah. Kahit gaano kahirap yan, kailangan lang natin maghintay. Kailangan natin makita kung ano yung purpose natin. Amen. Romans 8. 8:28, all things work together for good. Kaya kung ano man, I am here to encourage you, kahit gaano man yung nararanasan mo, may purpose yan. Amen. Akala lang natin hindi maganda, but there is a purpose. Amen. Hallelujah. Palakpakan mo ang Panginoon, maraming the glory. Tapos na po. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Pag-pray niyo po ako na upisan mo ang kalooban ng Panginoon. Akong bahala. Stay Philippines, stay Hong Kong. Let thy will be done. Let thy will be done. Gagawin niyang microphone to. Para ikaw ginagawa. Hallelujah. Sige, tayo po ay manalangin. Let's take this opportunity to talk to the Lord. God is here.
alam ko ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Malamang ngayon, nasa sitwasyon ka na napakahirap. Akala mo na wala nang solusyon. Sabi ko na parang nahihirapan ka. Wala ka nang ibang magawa minsan, kundi umiyak na lamang. Lord, pinapahirapan mo ba ako? Lord, bakit mo binigay yung sitwasyon na ito sa akin? Hindi ko ito kaya, Panginoon. Pero kapatid, I am here to tell you, whatever you're facing to, there's a purpose behind that. Kailangan lang nating manatili sa presensya ng Panginoon. God has a purpose for you and me. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I can live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kapatid, mga minamahal, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kapatid, mga minamahal, I want you to close your eyes. Come on. Talk to the living God. God is here. Hayaan mo yung katabi mo, kapatid. God is in front of you right now. He just wanted you to speak. Kung ano yung nasa puso mo ngayon, sabihin mo sa Panginoon, God is here. Come on. You may be facing a very painful situation right now. Siguro may nararanasan ka ngayon na napakabigat, kapatid. Hindi ko alam kung ano yun. But God is here. Come on. You can talk to the living God. You can tell it to Him. Yung nararamdaman mo, yung nararanasan mo sa mga oras na ito. Kung minsan ang Panginoon, hinihintay lang naman tayo na magsabi sa Kanya eh. Parang batang musmos na magsasabi sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Naman, kapatid, God is in front of you right now, waiting for you to speak. If you're in pain, sabihin mo sa Panginoon. Nahihirapan ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon. Nandiyan siya sa harapan mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung nararanasan mo.
wala nang solusyon. You almost give up. Brethren, I am here to tell you, God will never leave you nor forsake you. Hindi inaalaw ng Panginoon na para ikaw saktan. Hindi na mo ikaw ay para saktan. But there's a purpose behind what you're facing right now. Come on, kapatid, God is here. Ang ating Ama, hindi naman niya inaalaw na tayo ay pasakitan lamang. No. God prepared something for us. Come on, you talk to God. Say whatever you wanted to. God is here. Don't mind the person beside you. Kung gusto mong maranasan ang Panginoon, gusto mong marinig ang Panginoon ngayon, come on, speak it. Talk to the living God. Don't mind the person next to you. God will going to lead to deal with you today. Talk to Him right now. Ano man yung nararanasan mo ngayon? Ano man yung hirap na nararanasan mo ngayon? Come on, speak to the Lord. Speak to Him. Sabihin mo sa Panginoon, nahihirapan ka. Napapagod ka na. Come on, God is here. Ano man yung nararanasan mo ngayon, there's always a purpose behind it. Ama namin Diyos, salamat Panginoon. Nandito yung mga anak mo. Nakikita mo, Panginoon, yung bawat mga luha na pumapatak sa kanilang mga mata, Panginoon. Hindi man sinasambit ng kanilang mga labi, Lord God. Alam mo kung ano yung nasa kanilang mga puso sa mga oras na ito, Panginoon. Aming Amang Diyos, inilalatag namin sa iyo lahat ng aming saloobin, lahat ng aming nararanasan. Alam mo yun lahat, Panginoon. Hindi namin ito kaya kung hindi mo kami sasamahan. But salamat, Panginoon, for reminding us na yung nararanasan namin ngayon will not be forever. But there's always a purpose behind what we are facing today. Panginoon, salamat, Lord God, for hearing our cry. Here are your people crying. Panginoon, dahil kung ano may nararanasan namin, this is actually an opportunity to glorify you, Lord God. It is our opportunity to give glory to your name. Hallelujah. Patuloy ko pong itinataas sa iyo, Panginoon, aking mga kapatiran. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya mo, Panginoon, na bawat patak na bawat luha na pumapatak sa aming mga mata, sa araw na ito ipapalitan mo ng kagalakan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan na pinagkaloob mo na sa amin, Lord God. Ang aming nararanasan will not be forever, but there's always a purpose behind it, Lord. Salamat, Lord God, because we have the victory in you. Sa amin po paglalakad, Panginoon, sa amin po pagpapatuloy hanggang sa araw na pagdating mo, Lord God, samahan, gabayan, pagtubayan mo kami, hawakan mo kami, Panginoon, dahil kung kami lamang ang hawak sa iyo, maaaring kami ay bumitaw. Pero kung kami ay iyong hahawakan, Panginoon, mananatili kami sa iyo. Lord, salamat dahil we know and we believe, Father God, you have prepared something for us, a better life. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umaga nito. Dalangin ko po, Lord God, na ang iyong pagpapala sa bawat isa ay igawad mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa umaga ito. Lord, kung ano man po yung mga nararanasan nila, Lord God, samahan mo po ang bawat isa sa amin, sa bawat
journey ng aming buhay, Panginoon. Samahan mo kami. Alam namin, Panginoon, na may purpose ka behind our pain, our discouragement, our failure, Lord God. A purpose that is glorifying your name alone. Lord, maraming pong salamat. We love you and we thank you. In the name of Jesus. Our friend. Pakiyakap naman po yung katabi mo baka mamaya kailangan ng yakap yan. Yakap soon. More Lord, more Lord. Hallelujah. Balik mo ngayon ba yung akin? More Lord. Apoy ulam ka ba? Lord. Yung pasalubong man. Napagpat lang? Lagi eh. Hindi mo na kasi ako nag-gusto. Kaya ako naman labas na ilang buwan. Pwede lang sa amin malalakunan. Lord, tinataas po namin Panginoon yung mga damit at dadalangin po namin yung pagpapal sa Panginoon. Ito ang super this month, Lord God, nararanasan namin ang pagkilos mo sa umaga ito. Nararanasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Lord, salamat, Lord God. In Jesus' name,
when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And at the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink from this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. For your love is always available to each and every one of us. How many times we break you, Lord God. But you are always open arms to welcome us, Lord, in your presence, in your love. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na walang maliw. Pagmamahal na walang sukat. Pagmamahal na walang kamatay, Panginoon. Salamat, Lord God. Kainin mo natin yung tinapay. Tulad mo natin yung food. Thank you, Lord. Salamat. Thank you for the love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy that is always available to each and every one of us. Lord, thank you. Give you all the praises, the worship, the adoration, the thanksgiving. In Jesus' name. Thank you. Lord God, muli po, narito po ang aming mga kapot-handog. Lord God, kami ay patuloy ng Diyos sa itong mga salita na sa mga kapot-handog na ito ay nararapat lamang sa iyo, Father God. Ito ay itinalaga mo para may sa iyo pabalik, Father God. Salamat, Father God, at tutuloy, Father God. Ma-bless mo lahat kami, Father God, na nasa aming mga trabaho, ang aming mga amo, at ang lahat ng aming mga negosyo, at ang aming spiritual, Father God, na patuloy na paglago, na bawal sa amin, Father God, at patuloy, Father God, na buksan mo ang aming mga durungawan, na pagpapala sa aming mga puwan, Father God, at patuloy, Father God, na hindi kami mawalay sa iyo, Father God, at hindi kami makalimot, Father God, sa kung ano yung ibig na nararapat lamang sa iyo, Father God. At patuloy, Father God, na tinatailangan din namin ang mga tao mahawak ng mga pagpapalang ito upang ang templo mo ay lalong lumago, Father God. Magamit lamang ito para sa ikalalang ng templo, Father God. At marami po mga kaluluwa ang mabenefit po, Father God, ng mga pagpapalang ito. Salamat po doon sa lahat ng ito. In Jesus' name. Amen. Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Mamaya natin na ayusin ang mga upuan. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa ginawa mo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga salita mo na aming napakinggan. Salamat, Lord, sa mga trials and problem na aming nararanasan. Dahil ang mga ito, Lord, ay merong kang purpose. At ganun din, Lord, na sinabi mo nga sa iyong salita, kami ang tagapagplano, pero yung plano mo pa rin ang siyang namumuna. Sinabi mo nga, Lord, na commit all your problems unto the Lord and your plans will succeed. Amen. Salamat, Panginoon,
na nagbahagi ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na pagpalain mo siya. At ikaw, Lord, yung manguna sa kanyang buhay, ano man yung plano niya, Panginoon, pangunahan mo siya. At dalangin ko, Lord, na mangyari ang kalooban mo sa kanya. Alam po namin na meron kang purpose sa kanya, Lord. Purpose, kami po'y naniniwala na nananampalataya na meron kang purpose sa kanya, sa iyong gawain, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na through sa kanyang buhay ay marami pang kaluluwa, Panginoon, ang maliligtas. At habang siya'y naglilingkod sa iyo, Lord, ay tumunin mo ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. At dalangin namin, Lord, na more anointing, more power, ang ipagkakaloob mo sa kanya, Panginoon. At ganoon din, Lord, na bigyan mo siya ng magandang kalusugan, hindi siya magkakasakit, Panginoon, lagi siyang malakas, araw-araw. At dalangin namin, Lord, na ang pabor ng tao, ang pabor ng Diyos at ang tao ay sumasa kanya sa pangalan ng Jesus. At ganoon din, Lord, na balutan mo siya ng iyong banal at makapangyarihang dugo ni Kristo Jesus. Salamat, Lord, sa kanyang buhay, maging ang kanyang mga pamilya sa Pilipinas, ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Ingatan patnubayan mo po sila at hindi sila maapektuhan ang sakit na virus na ito. In Jesus' mighty name. Salamat, Lord, na sa aming pagtatrabaho, sa aming mga amo, Lord, ay bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan namin na magtatrabaho at ibalik mo muli ang aming pangyapat sa susunod na Sunday upang kami, Panginoon, ay magkakaisa na sumambad magpuri sa iyo. Lord, dalangin ko, Panginoon, na bigkisin mo kami palagi ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, ng lahat ng kapurihan, kadakilaang karanghatian, magpakailanman, sa natatanging mong pangalan, Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless everyone. Father.